Radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. 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 New Gen FM 100.7 MHz. Sumasa himpapawid mula sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini. Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito.
buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo. Nagdilitibay si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa imig po na inyong napapakinggan ay muli po sumasayang papawid ang programa ni si Jesus, ang buhay na pag-asa. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 sa anuman po kayo dako na lugar naroon ngayon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Sa lahat ng mga naaabot ng himpilang ito, dyan po sa Tigao Island, dyan po sa Samar, at dyan po sa Bihiya, dyan din po sa Kapol. Magandang umaga po mga kapatid at mga kaibigan sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, walang sawang pakikinig ng mga salita ng Diyos sa programang ito. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran dyan po sa Bulan, magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Iquirino. Amen. Mamaya po ang ating pong schedule ng pagsamba dyan sa Iquirino, alas 7 po ng umaga. Amen. At sa Magsaysay naman po ay alas 6:30 ng umaga. Mamaya po mga kapatid. Ngayong araw mismo ng linggo, Sabado. Amen. Yan po ay amin pong patuloy na ipinapaanyaya sa inyo mga kapatid, sa lahat ng mga tagapakinig natin, sa lahat ng mga sumusubaybay sa radio. Kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na magsama-sama sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Diyan ngayong araw po ng Sabado, diyan po sa Iquirino at diyan po sa Magsaysay. Amen. Praise God. Sa Magsaysay po ay alas 6 ng umaga. Amen. Diyan po sa Iquirino ay alas 7 naman po ng umaga. Amen. Patuloy po namin pinapaanyaya sa inyo mga kapatid at mga kaibigan na kung paano tayo nagsasama-sama sa pakikinig ng salita ng Diyos sa programang ito. Magsama-sama din po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Praise God. At bukas naman po, araw ng linggo, ang ating pong schedule ng pagsamba dyan po sa Santa Remedios, alas 7 po ng umaga ang ating pong schedule ng pagsamba. At patuloy din po namin ipinapaanyaya sa inyo ang ating pong pagsamba sa Panginoon. Tayo po ay magsama-sama sa paglilingkod at sa pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kayo naman po ay malapit sa Matnog, ang ating pong bahay panambahan ay dito po sa Purok Siete, mga kapatid. Sa boundary po ng Manhumlad at Gadgaron ang ating pong bahay panambahan. Along the highway lamang po yan kung kayo po ay papunta sa sentro ng Matnog, bandang kanan po ang location ng ating pong bahay panambahan. Alas 8 po ng umaga, bukas araw ng linggo. Patuloy din po namin ipinapaanyaya mga kapatid. Praise God. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan po sa Santa Remedios UPC Santa Remedios. Amen. At dyan po sa UPC Magsaysay, magandang umaga sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. At maging sa atin pong Pastor Andy Rosario, Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino, magandang umaga po sa inyo. At i-bless po ng Panginoon ang inyo pong buong pamilya. Malusog na pangangatawan, proteksyon at pag-iingat
Ganon din po sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya, sa mga kapatiran natin dyan sa Barangay Aquino, ang Gutis family, ang D family, ang Griego family, magandang umaga, at maging ang Guyalo family. Praise God. At mga kapatiran din po natin dyan sa Zone 2, ang Baguio family, magandang umaga po, at ang Madrona family. Maging dyan po sa Barangay Managanaga, amen, praise God, at sa Las Palmas, at dyan po sa Zone 3, ang Glifo, ang Fulo family, amen, pagpalain po kayo ng Panginoon, praise God. At ang mga kapatiran po natin dyan sa Zone 7, ang Julian family, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga kapatiran natin dyan po sa San Vicente, praise God, dyan sa Santa Remedios, ang Bonilla family, ang Soledad family, ang Isiha family, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Magpatuloy lamang tayo maglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik, sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Manurabi at dyan po sa Hinablan Oriental, magandang umaga po sa inyo. Amen. At mga kapatiran po natin dito sa sentro ng Matnog, magandang umaga. Amen. Dyan po sa Barangay Sinibaran, dyan po sa Gangaron, sa Tabunan, amen. At dyan po sa Camachiles, amen. Mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Ulo, Matnog, Barangay Lahong, amen, praise God. At ang mga kapatiran po natin, amen, sa Barangay Kaluukan, magandang umaga po sa inyo lahat. At magandyan po sa Hinablan Oriental and Occidental, magandang umaga. Praise God, amen. And sa lahat ng atin pong mga giliw na tagapakinig, sa lahat ng mga nakikinig ngayon dyan sa Coastal Barangay na sakop ng Bulan, dyan po sa Barangay Aguinaldo, magandang umaga po sa inyo. Ang mga kapatid, ang mga tagapakinig po natin dyan po sa Coastal Barangay, na ilang Coastal Barangay na sakop ng Santa Magdalena, magandang umaga din po sa inyo. Marahil kayo po ay team na nakikinig na. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Amen. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran, sa lahat ng mga nanonood. Praise God, si Sister Elena Murata Burabo, magandang umaga po dyan po sa Tinurilan. At pagbati din po kay Tatay Eli, amen, salamat po sa Panginoon at nakalabas na po kayo sa ospital. Salamat sa Diyos sa financial provision, salamat sa Panginoon sa katugunan ng ating mga panalangin. Ang pagsubok sa ating pananampalataya ay higit pa yan sa dalisay na ginto, sapagkat ang ginto, ang kapakinabangan lang ng ginto ay dito sa mundo, pero yung pananampalataya natin, ang pakinabang po natin dyan ay ang mga buhay na walang hanggan. At hindi tayo pagkakalooban ng Diyos o hindi tayo pahihintulutan ng Panginoon ng isang pagsubok na hindi natin kaya. Ano man ang ating pagdaanan, lagi lang natin tandaan, may Diyos na totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Tatay Eli at sa kanya pong may bahay, si Brad Adam at ang buong pamilya ng Murata dyan po sa Tinurilan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagpapala, proteksyon at pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo. Sister Laura Gumban, good morning po dyan sa Barangay Lahong. Maging kay na Brother Edmond at sa pamilya, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Army Guyala, dyan po sa Barangay Obrero, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maging kay Brother Ariel. Amen. Praise God. Amen. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, amen, sa New Gen FM Facebook Live, Sister Margie Guitan Isiha, Brother Bernardo Sidugen, good morning.
Sister Marilyn Wagas Ayok, good morning po, and Brother Andy Orozco, Brother Leo De Vico ni Dia, dyan po sa Tinurilan, mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. At ang Diyos ang magpala po sa inyo. Sister Erlinda Peruelo, magandang umaga po. And Sister Divine Espela Guyal, Sister Cristita Bugayong, amen. Magandang umaga po. Maging kay Sister Dolor Quezon, good morning. Sister Annalyn Bisonya, good morning po. Amen. And kay Ninang Ofi Fulo, amen. Diyan po sa Zone 3. Good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Daniel Gulay Marahay, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. Amen. Praise God. At ang pagpapala ng Diyos ay sumain niyo pong lahat, mga kapatid. Praise God. And pagbati din po sa ating pong mga kapatiran. Amen. Sa lahat po ng nanonood ngayon at sa lahat ng mga manunood pa. Magandang umaga po sa inyo. By this time, tayo po ay magpatuloy sa pananalangin sa ating pagpapasimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, na kung saan ito ang pinakasentro ng ating pagtatalakay. Pagpawanin niyo po, mga kapatid, dahil tamaan tayo ng sipon. Good morning. Praise God. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagpapasimula. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa umagang ito, sa kabila ng walang tigil na pag-ulan, Panginoon. Nariyan ka upang kami ay alalayan ng ingatan. Thank you very much, Lord. Ang iyong mga biyaya at pagpapala ay patuloy namin nararanasan at nararamdaman. Tunay nga, Panginoon, na tapat ka sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. All the glory, honor, and praise belongs to your name, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At samahan po kami muli minsan pa sa amin pong pag-aaral ngayon ng iyong banal na salita. We pray for the double portion of your anointing. Forgive us our sins, Lord. Mangusap ka po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig ng iyong salita sa programang ito. Hipuin mo ang kanilang mga puso at kanilang maintindihan at maunawaan ang mga salita mo. Panginoon, hallelujah. Use your servant mightily. In Jesus' name, magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman. Bigyan mo po ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. Financial provision sa lahat ng mga nangangailangan. In Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Amen. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia dito po sa aklat ng Santiago 3. Excuse me. Santiago 3. Simulan po natin dito sa 4. James chapter 3 verse 4. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at tinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit. Ito po yung timon. Yung ugit na tinutukoy dito ay ang timon na amen. At maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. At ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa isang mga sangkap, ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan
at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dila'y pinagdiningas ng impyerno. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pamagitan ni Apostol Santiago. Atin pong pag-usapan, mga kapatid, ang kung saan isang parte ng katawan natin na pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga sa katawan natin, isa sa pinakamahalaga at isa rin sa pinakadelikado na parte ng katawan natin. Ang dila, mga kapatid. Ang sugat, kapag nasugatan ka sa iyong balat o sa katawan mo, humihilom. Pero yung sugat na magagawa ng dila, ito ay matagal mawala. At minsan nga hindi na humihilom ang sugat na may dudulot ng dila. Ito ay paalala ng Panginoon sa atin sa pamagitan ni Apostol Santiago. Ng dila, mga kapatid, ito ay gamitin natin sa mga mabubuting bagay. Gamitin natin, mga kapatid, amen, sa ikabubuti natin. Marami po ang function o marami po ang benepisyo ng dila. Isa na po dyan ay ang pagkain. Hindi mo mai-enjoy ang pagkain kapag hindi mo nalalasahan ng maayos ang pagkain. Kahit gaano kasarap ang pagkain, kahit gaano kasarap ng pagkaluto ng pagkain, kapag wala kang panlasa, hindi mo mai-enjoy yung masarap na luto na pagkain. Kaya nga kapag ang isang tao may trangkaso, walang panlasa, hindi niya ma-enjoy ang pagkain. Kahit gaano kasarap, mga kapatid, dahil wala siyang panlasa, hindi niya talaga ma-enjoy. Dumadami ang pagkain natin, dumadami ang nakakain natin, depende sa panlasa natin. Kapag ang panlasa natin ay maayos, amen, maayos din yung pagkain natin. Ang dila, mga kapatid, bago tanggapin ng tiyan, dila muna ang paprocess kung pwedeng tanggapin ng tiyan. Mga kapatid, ganun din, ang dila, malaki din ang benepisyo nito sa pakikipagkomunikasyon natin sa ibang tao, sa pagsasalita natin, mga kapatid. At ang dila, ito po ay ginagamit ng katawan to express our emotions, mga kapatid, para ipahayag ang ating pag-ibig, ang galit, kung anuman ang emosyon na meron ang tao. Ang dila po ang nagpapahayag niyan, mga kapatid. Amen. Sa pakikipag-communicate, dila ang ginagamit natin. Kaya nga yung mga deaf and mute na tao, hirap sila sa komunikasyon sa normal na tao na nakakapagsalita. Kaya ganun po kahalaga ang dila. Malaki po ang ginagampanan ng dila sa katawan ng tao. Pero at malaki ang pakinabang nito sa buhay ng tao o sa katawan ng tao. Ganun pa man, malaki rin ang panganib nito kapag hindi ito magamit sa tamang bagay at sa mga mabubuting bagay. Ang daong, napakalaki ng daong. Ngayon, mga kapatid, daong ang ginamit dito kasi wala pang naiimbento na barko noon. Ngayon, napakalalaki na po ng mga barko ngayon. Pero kahit gaano kalaki ng barko, mayroon pong timon na yun ang nagsisilbing gabay o nagbibigay ng direksyon
kung saan nais ng kapitan tumungo ang barko. Ang dila, ganun inihalin tulad ang dila. Ang dila, mga kapatid, maliit lang ito pero pwede tayo nitong dalhin sa iba't ibang direksyon ng buhay natin. Pwede ka nito dalhin sa kabutihan, pwede ka nitong dalhin sa kasamaan. Pwede ka nitong dalhin sa tagumpay, at pwede ka rin itong dalhin sa kabiguan. Ang dila, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago, ang dila ay isang apoy, kagaya ng isang apoy. Amen. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang bulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. In verse 7, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. So, ang ibig sabihin nito, yung dila, nagagamit ito sa komunikasyon. Hindi lang sa tao, kagaya ng sinabi ko kanina, kundi maging sa mga hayop. Ang dila kasi kaya nitong mag-produce ng sound na kayang makipag-communicate sa hayop, mga kapatid, at sa mga tao. Kayang mag-produce ng dila ng sound, ang dila ng sound, mga kapatid. Amen. Praise God. Sa pagkanta, malaki ang papel na ginagampanan ng dila. In verse 8, datapot ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Ang dila kayang magpaamo. Pero yung dila, hindi napapaamo ng sinumang tao. Kaya nga may mga tao na hindi mapigilan ang dila. May mga tao na kung makapagsalita, talagang akala mo wala ng bukas. May mga, lalo na kapag ang tao ay galit, mahirap sawayin, mahirap pigilan pag galit ang tao. Pag ang tao galit, talagang nakakapagsalita, mga kapatid, ng hindi mabuti, mga kapatid. Kaya, at ang sabi dito, ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. So, masamang hindi nagpapahinga. So, kung meron mang maraming trabaho ang katawan natin, dila po yun. Hindi nagpapahinga. At ang sabi ng Biblia, puno ng lasong nakamamatay. Hindi po ito literal na lason na ginagamit sa hayop, ginagamit sa tao, kundi ang lason po na tinutukoy dito, ito po ay mga, kumbaga, nakamamatay. Sabihin yung epekto nito sa damdamin ng tao. Ang dila, mga kapatid, kung ano ang magiging epekto sa damdamin ng tao sa bawat pagbigkas ng dila ng tao, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi po, mga kapatid, sa verse 9, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon, tama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Excuse me. So, ang dila, ginagamit natin ito sa pagpupuri sa Diyos. Pero pwede rin itong gamitin para manlait ng mga tao. Kaya dito ipinakikita ng Biblia na kung ano ang mga gamit ng dila at kung ano ang pwede mong piliin sa paggamit ng iyong dila, mga kapatid. So, ang dila, pwede mo yan gamitin sa pagpupuri sa Diyos. Pwede mo rin yang gamitin para manlait ng mga tao.
Nasa tao po yan kung gugustuhin niya. Kaya nga sa Diyos, bawal sa Diyos ang gamitin natin ang dila sa pagbigkas ng mga masasamang salita, sa pagbigkas ng mga hindi mga mabubuting salita, sa pagmumura, mga kapatid. Ang dila pwede nating gamitin para magpuri sa Diyos, pwede rin itong gamitin para sa pagmumura. Nasa tao po yan kung gugustuhin niya. Kaya nga mga kapatid, ang dila wag natin gamitin sa pagmumura, wag natin gamitin sa paninira, wag natin gamitin sa panlalait. Gamitin natin ang dila para sa pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, para sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, para sa pagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, praise God. Sa verse 10, sa bibig din lumalabas ang papurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Amen. So, ang Biblia nagpapaalala sa atin, huwag natin gamitin ang dila para magsalita ng hindi mabuti, mga kapatid. Kaya nga ang mundo ngayon, ekspresyon na nila ang pagmumura. Kapag natuwa sa'yo, mumurahin ka. Pag nagalit naman sa'yo, mumurahin ka. Sa isang kwentuhan, may halong mura. So, ang pagmumura ngayon, sa panahon ngayon, ang pagmura, ano na lang, expression na lang. Hindi na talaga aware ang mga tao sa pagmumura. So, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit hindi pinahihintulutan ng Panginoon, mga kapatid, ang pagmumura. May mga tao naglilingkod sa Diyos pero palamura. May mga tao sila raw ay kay Kristo pero palamura. May mga tao paglabas ng simbahan nandun ang mura. May mga tao na sila raw ay kay Kristo pero yung bibig, mga kapatid, ay parang kapre. Umuusok ang bibig. At mga kapatid, maraming mga sungay ang lumalabas sa bibig. May mga sungay ang lumalabas sa bibig. So, ang dila natin, gamitin natin sa tamang benepisyo sa katawan natin. Gamitin natin sa pagkain, gamitin natin sa pakikipagkomunikasyon, sa komunikasyon, gamitin natin sa tamang pakikipag-usap, gamitin natin sa pagpupuri una sa Diyos, ang dila, gamitin sa pagpupuri sa Diyos, gamitin sa pagsamba sa Diyos, gamitin sa mabubuting bagay, gamitin mga kapatid sa pagbibigay ng encouragement at hindi panghihina. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Biblia, life and death are in the power of tongues. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya kung ano ang lumalabas sa iyong bibig, amen, inuonor ng Diyos yan. At ang dyablo, si Satanas, hindi niya nababasa ang isip ng tao. Pero nababasa niya ang isip ng tao sa kung ano ang lumalabas sa bibig ng tao. Kaya kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yan ang mangyayari sa iyo. Kapag ang laging lumalabas sa bibig mo, kahirapan, kagipitan, problema, kawalan, karamdaman, rimalaso, kapag yan lagi ang lumalabas sa bibig mo, yan talaga ang mangyayari sa iyo. Kapag ang lagi mong bukang bibig, walang pera, walang grasya, wala. Kapag ang laging lumalabas sa iyong bibig, wala, puros wala. Kahit naman meron, pero ang labas,
laging lumalabas sa bibig mo ay wala. Yan talaga mangyari sa iyo. Wala, wala, wala. Because ang sabi ng Biblia, life and death are in the power of tongues, mga kapatid. Kung ano ang lumalabas sa bibig natin, amen, praise God, yun. Kaya, kapag ang laging bukang bibig natin ay mga kabutihan, mga kapatid, amen, ng Panginoon, kabutihan ng Diyos, mga bagay na ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, sa atin, amen. Yan ang laging bukang bibig natin, may mga magandang mangyayari para sa atin. Kaya sa kabila ng mga kahirapan na ating pinagdadaanan, mga pagsubok na ating mga kinakaharap, huwag nating kakalimutan, mga kapatid. Amen. Ang lagi nating gawing bukang bibig ay ang mga bagay na kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. Ang dila kagaya ng apoy yan. Malaki ang may tutulong sa iyo kung gamitin mo sa mga mabubuting bagay at sa tama at dadaling ka niyan sa kabutihan. Pero kapag ginamit mo yan sa maling paraan, maling paggamit, dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Mga kapatid. Amen. Kagaya ng apoy. Ang apoy, kapag ginamit mo sa tama, makakapagluto ka ng masarap na pagkain. Pag ginamit mo sa tama, mga kapatid, amen, makakagawa ka ng mga bagay na kapakinabangan. Pero kapag ang apoy ginamit mo sa mali, kaya niyan makasira hindi lang isang bahay, kundi buong buong syudad kayang makatupok ng apoy. Mga kapatid, ganun din ang dila. Kapag ginamit natin sa maling paggamit, ipapahamak niyan tayo. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay paalala ng Panginoon sa atin. Kung meron man tayong dapat gawing bukang bibig, yun ay ang kabutihan ng Diyos at ang mga pagpupuri sa Diyos. Huwag na natin banggitin lagi yung mga kagipitan. Huwag natin banggitin, mga kapatid, huwag na natin banggitin yung mga kagipitan, kawalan, kahirapan. Kasi ang kahirapan, ang kagipitan at kawalan, kahit hindi mo yan banggitin, darating talaga sa buhay ng tao yan. Kaya, banggitin na lang natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Yung kabutihan ng Diyos, yung mga pagpapala ng Diyos, at yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating pong buhay. Kapag galit, siguro, huwag na muna magsalita. Pag masaya, mga kapatid, amen. Praise God. Lalabas din yan. Kasi ang dila, mga kapatid, yan ay expression ng puso. Ang dila, yan ay outlet ng isip, outlet ng puso. Kung ano ang nasa isip ng tao, yun ang bibig kasi ng dila. Kung anong nararamdaman ng tao, yan din ang bibig kasi ng dila. Kaya, mga kapatid, amen, dadalhin tayo ng maliit na bagay na ito sa iba't ibang direksyon. Depende sa kung ano, mga kapatid, natin gusto. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig ng ating pong mensahe ng Panginoon ngayon. Nawa kayo po ay mayroong natutunan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa pagtuturo na ito tungkol sa maliit na bahagi ng katawan namin na malaki ang ginagampan ng papel, pwedeng ikabuti at pwedeng ikapahamak. Walang iba kundi ang dila. Panginoon, tulungan mo kami na magamit namin ito sa tamang paraan
at sa mga mabubuting bagay, lalo na ang pagpupuri sa iyo. Lord Jesus, sa mga nakikinig ngayon na struggle pa na maalis ang mga pagmumura at ang pagsasalita ng hindi mga mabubuting bagay, tulungan mo po sila, Panginoon, na bagamat naging ekspresyon na ng mundo ang pagmumura, pero salamat, Panginoon, sa bagay na ito, na kami po ay iyong tinuruan at pinaalalahan. Tulungan mo kami na magamit namin ang dila sa pagpupuri sa iyo, pagbibigay ng kapurihan at pagluwalhati sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga nakinig at mga nanood. I-bless mo ang kanila pong pakikinig at ang kanilang buhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Sa lahat ng mga nanood sa atin pong live, maraming salamat po. Amen. Sister Gemma Guelas, praise God. Amen. Sister Beth Angeles, amen. And Sister Cristita Bugayong, Albert Saligo, ayan, amen. Praise God. Wala po tayong tinutukoy na tao dito sa programa natin. Kung kayo man po ay natatamaan, ibig sabihin kapatid, nais kang baguhin ng Diyos sa iyong maling pamamaraan ng iyong buhay. Kaya Brother Albert Saligo, patuloy lang kayong makinig at hayaan nyo na turuan kayo ng Diyos sa inyo pong buhay. Yan. Kung meron man tayong dapat turuan, una na dyan ang sarili natin. Huwag na natin idamay ang ibang tao, kundi idamay natin una ang sarili natin, dahil mga kapatid, nangangaral tayo sa programang ito hindi para sa isang tao lang. Nangangaral tayo sa programang ito para sa lahat ng nakikinig. Mga kapatid, kabilang na po ang inyong lingkod na nais turuan ng ating Panginoon. Salamat po, Brother Albert Saligo, sa iyong pakikinig. Nawa kayo ay patuloy na turuan ng Diyos sa mga aral niya sa Biblia. Brother Marjundal, good morning. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Miguela Mira, amen, dyan po sa Italy. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maging ang inyo pong live broadcast, FB Live, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Amen. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tandaan, mga kapatid, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Maraming salamat din po, Paring Box, Brad Vincent sa technical side dyan po sa station. Salamat po.